Ayan na, Jim Hardware is back. Jim Hardware Cagayan de Oro po. Ken. So, preparasyon natin sa umaga mga idol ha. Ayan. So, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Pilipinas, good morning sa mga kababayan nating OFW dyan. At sa ang sulok man ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay maganda ang inyong Saturday morning. Ayan, so live tayo ngayon. Dahil ito ang preparasyon namin sa umaga, no? Ayan, ito yung paglalatagan natin ngayon ng molder. Okay? So dito tayo maglalatag ngayon ng molder, dito tayo magagawa. So ayan na nga, nilinis na nila. Okay? Ayan o, nilinis na nila. Nilinis na po nila yung ating pagawaan. Tapos si Kuya Dennis, ayan si Kuya Dennis, kumuha na ng isang karatilyang buhangin. Ayan. Okay? So kahapon, ito yung ginagawa nila kahapon, kung makikita ninyo, ayan o. So mamayang hapon, baliktarin natin ito. Ayan, babaliktarin natin ito mamayang hapon. No? At pwede na nating i-arrange natin ito. Ayan, Justiniano Ali, thank you for watching po sa inyo. Ito po yung ginagawa nila kahapon. So mamayang hapon, pwede na nating i-arrange ito. Babaliktarin natin ito. Okay? So dito muna tayo sa ating pagawaan. Ayan. So, naglinis na po, no? Nilinis na po nila. Ayan, no, kung makikita ninyo. Wala nang bato-bato dyan. Jojo Kinyunis, thank you for watching sa inyo. Pakishare po yung live natin mga idol para makatulong man tayo sa ating mga kababayan na gustong mag-business na hindi marunong gumawa ng ating mga pins concrete post. Ito talaga mga idol, no? Ito po ang ano ko sa inyo. Pag gusto nyong mag-business ng concrete products, dapat kumpleto kayo sa mga design. Okay? Mayroon kayong hollow blocks. Okay? Mayroon kayong hollow blocks na standard at saka commercial. Dalawang klase kasi yung hollow blocks natin. Yung commercial, yun po ay 3.5 substandard po ng 4. Okay? Substandard po ng 4. Gumagawa lang kami ng standard pag ang nag-order yung mga LGU, yung local government unit natin, dahil may mga specific talaga yan sila sa mga hollow blocks. Okay? Tapos, ang ginagawa namin dito araw-araw mga idol, no? Mga ka-concrete. Ang mga ginagawa namin dito araw-araw, yung 3.5 lang ng ginagawa namin dito. Okay? Yun ang binibinta namin araw-araw, ginagawa namin. Pag may mag-order sa amin ng standard, 4 standard, saka pa kami gumagawa. Okay? Ayan na. So, shout out muna tayo dito kay Ariel Biray, Joker Tiamzon, kay Freddy Sikwatin, Ray Alaba, Freddy Sikwatin, Ariel Biray. Ayan, so thank you for watching sa inyo mga idol. Paki-share yung live natin. No, isang share. Isang share. Isang comment. Masaya na ako dito. Okay? Hindi, maglagay pa man ka ng use oil dong. Ayan, so kung nakikita ninyo mga idol, ito po ay malinis na, no? Ayan, malinis na po yan. Tapos naglagay na si Kuya Dennis doon, 2 wheelbarrow or 2 karatilya. So ang mixing natin dito idol, ang gagawin namin ngayong umaga ay 4x4 by 7 feet na pins concrete post natin. Ayan, pangatlong karatilya na po yan ni Kuya Dennis, okay? Pangatlong karatilya na po yan. Eduardo Ispil, JCC Bilya, thank you for watching po sa mga idol. Paki-share po yung live natin. So ito po yung gagawin natin, no? Ayan, no? 4x4 by 7 feet na pins concrete post molder natin. So we can ship nationwide, no? Sa mga nagtatanong, kahit saang sulok man kayo ng mundo, kayang abutin ng Live Cup Super Express at ang yung Docs Cargo natin at ang GNT, okay? Para po sa mga baguhan, no? Sa ating Facebook page, Jim Hardware ang Cagayan de Oro, no? Follow po kayo sa ating Facebook page, Jim Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products. Palulang Brands, Jim Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products, Kanituan Brands, AAA and F Kukulamber. Ang ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr., ang ating Instagram, Felix_Pagikan 2000, at ang ating YouTube channel, Jim Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products, para updated po kayo sa ating mga ratio, mixing, tips natin, no? Tuwing gumagawa tayo ng mga concrete products. Lahat po ng mga ginagawa natin dito, pangkabuhayan po ito mga idol.
Kaya itong mga video natin, very informative video po para po sa inyo ito, mga mahal kong followers. Okay? Para po sa mga mahal nating kababayan. So, ang hinihingi ko lang sa inyo na sana mag-share kayo, no? I-share niyo yung video natin, mag-comment kayo kung ano mga katanungan ninyo para mabasa natin dito. Okay? Noli Arbiso, Christian Ryan Makasinag, ayan, Jojo Quinones, thank you for watching po sa inyo, no? I-share ninyo yung live natin para po tayo ay makakatulong sa ating mga kababayan, okay? Na gustong mabuhay, gustong mamuhay ng patas, gustong mamuhay ng legal na mga pamamaraan. So, kagaya natin, no? Kagaya ko, ako rin isang katulad ninyo na mamumuhay ng patas at legal na pamaraan. Okay? Ako rin ay isang katulad ninyo na walang-wala. Okay? Na walang-wala talaga, na sinisikap, no? Sinisikap kasi ako isang OFW. Ako isang OFW. More than almost 20 years din akong OFW. Okay? Galingin ako ng Saudi, no? Connected ako before ng almost 5 years ako ng Binguraya Company. 4 years yata, if I'm not mistaken. 4 to 5 years. And then, naglipat ako ng Saudi Aramco. Okay? Nakakuha ko ng experience ay nalipat ako ng Saudi Aramco. Doon ako nagtatagal sa Saudi Aramco. Okay? So, ayan. Mahirap, no? Mahirap talaga, lalo na pagka OFW tayo, no? Pagka OFW tayo, talagang napakahirap. Mahirap na masarap. Masarap dahil sa lahat ng oras, mayroon kang pira. Sa lahat ng anong bilhin mo, makakabili ka dahil may pira ka nga. Hindi mo ramdam ang gutom. Gutom at tawag dito, yung kahirapan pag nasa ibang bansa ka, no? Hindi mo ramdam yung kahirapan. Pero pag dito ka na sa Pilipinas, dito mo mararamdaman talaga na napakahirap, no? May mararamdaman mo at talagang mapipil mo yung tawag dito na gutom dito talaga sa Pilipinas. Especially tayong mga OFW na wala nang hindi na tayo tinatanggap dito sa Pilipinas dahil mayroon na tayong edad, no? Mayroon tayong edad. Isa pa, hindi natin pinapractice yung ating trabaho dito sa Pilipinas. Kaya naghahanap sila ng mga experience na dito sa Pilipinas. Yun talaga ang pinakamahirap sa ating mga OFW. Uuwi tayo ditong matanda. Uuwi tayo ditong hindi na makapagtrabaho. Kaya habang nandyan pa tayo sa ibang bansa, yun ang pinaka-importante na mga payo ko sa inyo. Trust me, kaming mga magkakapatid, almost kami, lahat kami OFW. Okay? So, napakahirap po talaga ang trabaho natin dyan sa ibang bansa. Sintimo, bigyan nyo ng pansin yung sintimo ninyong pira na ginagastos dito sa Pilipinas, no? Mag-ipon kayo, mag-ipon. Bili ng lupa, investment, very good investment ang lupa. Habang tumatagal, lalong tumataas ang presyo, no? Kung may bala kayo mag-business. Ang ano ko kasi dati, habang nandyan ako sa ibang bansa, sabi ko magmamigrate ako, dadalhin ko yung pamilya ko sa sa ibang bansa, no? Yun talaga ang ano ko, mali ko, no? Yun talaga ang mali ko. Kaya ngayon, sinishare ko sa inyo habang nandyan pa kayo sa ibang bansa. Okay? So ngayon, naglalagay na si Kuya Jupri dito ng use oil, no? Naglalagay na siya ng use oil. Every morning, naglalagay tayo ng use oil sa ating tawag dito, sa ating molder, no? Every morning. Pagkatapos ng hapon, magkatapos lang gamitin, maglilinisan yung loob. Kaya tingnan ninyo, para quality yung ating mga ginagawa. Okay? So, pagpatuloy natin. Habang ako ay nasa ibang bansa noon, yun talaga ang pinaka ano ko, na pag-uwi ko ng Pilipinas, one day millionaire. Gastos dito, gastos doon. May mga kamag-anak na dala, sige, gastos. Pasyal kung saan-saan ang naikot ko na halos ng Pilipinas, no? Kasi gusto ko naman sana, ang gusto ko lang na masaya, no? Masaya ang pamilya ko kasi parang tawag dito, parang ma-unwind ako pagka kasama ko yung pamilya ko, kasama ko sila sa lakad, sa mga tour namin. Yun talaga ang mali na naranasan ko, na habang nandyan ako sa Pilipinas,
dapat pala bumili ako ng lupa dahil dito lang din pala ang bagsak ko sa hardware, sa mga concrete products. Ngayon, nakabili naman ako ng lupa pero hindi karamihan. Kadalasan nasa mga tawag dito, nasa mga yung mga bahay-bahay lang. Wala talaga akong balak na mag-business, no? Kasi business na nga po ng magulang ko ito at dito kami napagtapos ng pag-aaral sa mga hardware, no? Sa hardware at saka sa mga concrete products. Ay ang balak ko naman talaga na dalhin ko yung pamilya ko sa ibang bansa kasi nga libre ng pag-aaral, libre ng mga hospitalization, di ba? Yung libre kayo ng bahay, lahat libre. So yun ang plano ko na sana dalhin ko na yung pamilya doon. Ang ano lang sa akin, yung aking asawa ay ayaw niya, no? Ayaw niyang pumunta sa ibang bansa, ayaw niyang iwanan yung trabaho niya dito sa Pilipinas. Siya po isang teacher, no? At ayaw niya, ang pinakaayaw niya, maiwan yung mga kamag-anak niya. Kaya hindi talaga siya, yun talaga ang pinag-aawayan namin, na muntik na kaming magkahiwalay dahil gusto kong dadalhin sila sa ibang bansa. Okay? Ngayon, kung alam ko lang na ganito lang pala ang bagsak ko, noon pa dapat bumili na ako ng mga lupa. Dahil ngayon dito sa amin sa Cagayan de Oro, napakamahal ang lupa dito sa amin. 20,000 pataas na po. 20,000 per square meter ang lupa namin dito, no? Itong area na ito. Ayan, yung mga pagawaan ko na ito po ay hindi sa akin ito. Dito lang ako nangungupahan. Pati yung tindahan ko diyan sa harap, upa din 'yan. So mayroon naman akong mga branch dito. Mayroon akong itinayong building. Yun talaga ay akin na 'yan, no? Yung lupa na 'yan. Akin na 'yan. Pero kadalasan dito nangungupahan lang muna kami dito. Okay, nangungupahan lang. So, sir, anong kapal ng steel plate niyang molder? Ayan, sabi ni Jojo Quiñones. 3.5 mm po kuya, lifetime na gamit nyo na po yan. Lifetime use na po niyo ito. Ayan, sa mga magtanong kayo habang nakapag-live tayo, naka-live tayo sa inyo. Okay? So, yun ang yun ang karanasan ko, no? Sinishare ko sa inyo para life is too short, mga kababayan ko. Life is too short, mga ka-concrete. Kaya enjoy yung life. Huwag nyo namang pilitin yung sarili niyo kung hindi nyo naman siya talaga mahal, no? Yung pagbi-business ng hardware sa mga concrete products, huwag nyo pilitin dahil passion po 'yan ang pagbi-business. Hindi po ito gaya-gaya na si Pulano nag-business ng hardware na yumaman. Hindi po ganoon, no? Dapat pag nagbi-business ka, passion mo ito. Dapat nasa buong kalooban mo, nasa buong puso mo at isip ang pagmamahal ng iyong negosyo. Kasi kung wala 'yan, huwag na kayong magbi-business dahil sigurado mababagsak din ang mo, no? Yung patutunguhan mo. Dahil hindi mo siya kayang i-manage. So meaning hindi yung nasa isip mo talaga, yun ang mo. Pero ako, correct me if I'm wrong, based on my experience, sinishare ko sa inyo, no? Sinishare ko sa inyo based on my experience. Kaya ako, taos puso ako nagpapasalamat sa ating buong may kapal na binigyan niya ako ng pagkakataon na mamumuhay ng patas dito sa Pilipinas, namumuhay at binigyan niya ako ng mga biyaya, no, na mga blessings na aking hinahangad na sana magkaroon ako ng mga branch dito sa Pilipinas sa hardware, magkaroon ako ng negosyo dito at hindi na ako makabalik sa ibang bansa at nang makasama ko lahat ng pamilya ko dito, magulang ko, mga kapatid ko, mga kamag-anak ko nandito sa Pilipinas, no? Kahit man ako noong nandoon sa ibang bansa, napag-isipan ko na po dati yan sa ibang bansa pa ako na dadalhin ko na ang pamilya ko. Pero sa totoo lang parang napakasilpis ko naman, di ba? Napakasilpis naman natin kung hindi natin maisip yung mga magulang natin, mga kamag-anak natin na dito sa Pilipinas, di ba? So kahit na nandoon ako sa ibang bansa, almost 20 years akong nagtatrabaho sa ibang bansa, ang puso at isip ko nandito pa rin sa Pilipinas, sa lupang sinilangan natin, no? Hindi natin tawag dito yan, hindi natin ano bang Tagalog sa na ikakahiya, no? Hindi natin ikakahiya yan na tayo ay Pilipino. Okay? Tayo ay Pilipino. Pango ang ating ilong. 'Yun talaga, no?
So napaka tama ba sir? 3.5 mm. Tama po kuya, tama po. 3.5 mm po yung ating steel plate. Okay, na ginagamit. BI steel plate po yan. So, ayun na nga, no? Na ano ko, na sana noon pa kung plano ko lang magbi-business, dapat noon pa ako ano, no? Bumibili ng lupa kasi napakamura nung dito ako sa yung bahay ko ngayon dito sa village, isang village dito. Paglabas mo, marami akong mga ano diyan, mga kaibigan dati na ibenta nila yung lupa nila 1,000 per square meter. Hindi ko talaga kinakana nun. Hindi ko talaga tawag dito. Kasi ang ano ko naman, ang prinsipyo ko naman dati, aanhin ko pa naman yung lupa, aanhin ko. 'Di ba? Aanhin ko naman siya na mayroon naman akong bahay, mayroon na akong ibang lupa. Sobra-sobra na nga yung ano ko, yung lupa ko. Kasi sabi ko, dalawa lang naman ang anak ko. Mayroon naman akong nabiling lupa sa kabilang barangay, mayroon naman ako ditong lupa, dalawa kung sakali, tagi-isa sila, okay na, 'di ba? Kung ano ko pa lang talaga na magbi-business ako noon pa sana, bumili ako ng lupa. Napaka-importante po talaga ang lupa, especially yung mga commercial area. Sa mga kababayan natin, kahit na hindi OFW, kahit nandito kayo sa Pilipinas, kung may pira kayo, bili na kayo ng lupa na ano, napakagandang investment. Sasakyan ako, wag. Kung nasa ibang bansa ka man, bibili ka ng sasakyan. Kung nandyan ka, uuwi ka lang dito para mayroon kang magamit. Useless yung sasakyan mo mga idol, no? Useless. Bili ka ng 1.5 million na sasakyan ngayon. Ibibinta mo yan susunod na linggo, hindi mo na mabinta ng 1.5 million yan. Pero pag bibili ka ng lupa ngayon na 1.5 million yan, ibinta ng kahit na ilang taon na yan. Baka sabihin mong nasa mga 10 million na yan. Okay? At kung may plano kang mag-business, nako, napakaganda po, no? Napakaganda po ang tawag dito. Napakaganda po. Ayan si Kuya Dennis dito ay nagano na siya, nagmix na siya dito ng ating buhangin, no? Isang buhangin, 3 karatilya na buhangin yung ano niya dito. Kung wala man kayong karatilya, kung wala kayong wheelbarrow na ganito, yan po ang wheelbarrow natin. Kung wala kayo, dalawa ang laman niyan, 2 sako na simento. So 3 karatilya, 6 na sako na simento, 6 na sako na buhangin, 1 sako na simento. Okay? Ang ating mixing dito at ang ratio natin. So ang ipapalabas naman natin dito sa 6 feet, 8 piraso. Sa 7 feet, 7 piraso. Sa 8 feet, 6 na piraso. Di baling anong sizes yan. Di baling anong sizes. Parehas lang ang ratio niya. Okay? Nagdidepende na lang sa sukat ng inyong poste na gagawin. Ayan. So, ang gamit namin dito na simento, Portland Type 1. Mahal po ang Type 1 na Portland. Okay? Kung walang Type 1, pwede na rin yung Type 1P. Wala kasi kaming Type 1P dahil naubusan yung supplier. So, ang ginawa namin, yung Type 1, kahit mahal, yun na po ang ginagawa namin na na ginagamit namin dito. Okay? So, sana po ay nakatulong man ako sa inyo, no? Nakakatulong ako sa inyo. So, magsa-shoutout muna tayo dito. Shoutout muna tayo dito. Junior Solito, thank you for watching. Ronnie Ratanak, ayan. Thank you for watching po sa inyo. Kay Dolph Joban Sikanya, thank you for watching po sa inyo. Michael Sotso, thank you for watching. Jerry Laya, Julio Salim, Gold Barcuso, Edgar Salcedo, Dolph, and thank you for watching. Ratanak, thank you for watching. Frederick Musni, thank you for watching. Moni Ratanak, ayan, thank you. Kim Adam, Edgar Salcedo, thank you for watching. Rico Ramos, Jojo Quinones, Frederick Musni, ayan, so thank you for watching po sa inyo, idol. Berhel Romero, ayan, so thank you for watching po sa inyo, no? Paki-share yung live natin para marami tayong mga kababayan na matutulungan dito. So ngayon dito, tingnan natin, malapit na si Kuya Dennis na mag-ano, no? Kailangan mayroon tayong bilog na pagawaan, parang ganito, parang kawali. 7 feet around siya, 1 feet yung lalim niya para pag nagmi-mix tayo ng buhangin, tubig at simento, hindi na sayang yung ating mga simento at buhangin, no? Nasa loob lang talaga siya. Yan talaga ang pinaka-importante dyan, na quality ang ating mga ginagawa. So ngayon, ang ilalagay ni Kuya Dennis dito na tubig, ito lahat. Okay? Nasa 3 timba po na tubig yan. Okay? Nasa 3 timba po na tubig ang ating imimix dyan. So balikan natin dito si Kuya Jopre
sa paglalagay na dito ng used oil. So every morning naglalagay tayo ng used oil dito. Okay? Pagkatapos ilagay ng used oil, maglalagay tayo ng mating. Ito ang tinatawag nating mating. Ito ang kabilya na ilalagay natin dito sa loob ng ating pins concrete post. Okay? So, tatlo po yan. Semi-special po yung ginagawa natin dito lagi. Mahirap po ang paggawa ng mating, no? Gaya nito. Mahirap ang paggawa ng mating, no? At matagal siya. So, ito yung pagkakabitan natin. Bakit may matulis dyan na dalawa? Hanggang dito lang yung buhos natin. So, mayroong maiiwan dyan na mga 1 inches na para dyan natin ikakabit yung barbed wire natin, cyclone wire, hog wire, or mga steel matting. Okay? Tapos dito, dalawang klase kasi ang stirrup natin. Ito, pagkakabitan. Ito naman yung parang triangle siya. Ito po ay ibabaon na yan. Dito, ibabaon yan. Ito yung pinakadulo niya. Ayan, dito. Okay? So kung nakikita ninyo, ayan, so kung nakikita ninyo yan dyan, mayroong mga nakalitaw na bakal. Ito po yung tapos na natin. Tingnan ninyo dito. May mga nakalitaw na bakal yan dyan. Ayan, may mga nakalitaw na bakal. So yan po ay paglalagyan natin ng mga barbed wire. Ayan. Diba? Ayan, paglalagay natin ng mga barbed wire yan. So, ayan lalagay na ni Kuya Dennis lahat yung tawag dito. Yung ating So, nagdi-deliver tayo Luzon, Visayas, Mindanao, no? Nagko-customize din tayo sa mga pins concrete post kung anong gusto ninyo. 4x4, 4.5 by 4.5, 5x5, 5.5 by 5.5, 6x6. Basta ang haba ng ating molder ay 8 feet po, no? Sing haba lang po ng tawag dito yung isang buong steel plate. Kasi ang haba talaga ng steel plate natin, parehas lang ng plywood yan, 4x8. So yun talaga. No, nagko-customize tayo. Pati sa paggawa natin ng mga ayan, yung mga culvert natin, no? RCPC 5 culvert, RCPC 5 molder natin, no? Nagko-customize din tayo. Pwede tayong gumawa ng 6 inches hanggang 85 inches po, no? Nagpapadala tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating mga hollow blocks natin, commercial na hollow blocks number 4, 5 at 6, mayroon tayong standard 4, 5 and 6. Sa mga decorative natin, sa mga lower natin, lower blocks, mga mamuhon, ayan, bricks molder natin. So lahat ng mga concrete products, baluster, tepe ng manok, gumagawa din tayo mga idol. So, ano pang hinihintay ninyo kung gusto ninyo na magkaroon ng mga molder na maganda? Ayan. Please, pwede nyong tawag dito. Pwede nyo akong i-private message para i-share ko sa inyo ang price list at saka shipping details. Okay? Ayan. So, God bless. Anong tawag dito ni Jojo Quinones. Okay, kuya. Please, pakishare nga yung live natin, kuya. Pakishare po. Masaya na ako doon. Isang share ng live ninyo. Sige po. Ayan. So, ito po, yung ginagawa nila kapon. Ayan inaapak-apakan. Ayan tingnan mo. Matigas na nga yan. Dahil tingnan mo si Kuya Dennis, tingnan mo. Inuupuan na nga po niya, di ba? Kung hindi po yan matibay ang ginagawa natin, hindi nyo po pa pwede ang upuan yan dahil kahapon pa nila ginagawa yan. Kitang-kita nyo, basang-basa pa po yan. Ayan. So mamayang hapon, pwede na nating baliktarin ito. Pwede na nating tawag dito. Pwede na nating baliktarin at pwede na nating tawag dito tawag dito. I-file, no? I-arrange na natin yan. So, mamaya-maya, tingnan natin dito ang pagbubuhos nila, no? At kagaya ngayon, napakainit po ang panahon natin, no? Tingnan nyo, napakainit po yung panahon natin, kaya pinakamataas dito, 10 to 15 minutes lang. Pwede na nating tanggalin yung ating molder, 10 to 15 minutes, kagaya nito. Kahapon nga, yung init natin, nasa 41 degree, no? Nasa 41 degree, napakainit po talaga kahapon mga idol. Kaya sabi ko nga, nako, grabe talaga, no? Grabe talaga yung init kahapon. Kaya malapit na ni Kuya Jopre, no? Malapit na si Kuya Jopre dito maglagay ng tawag dito, yung used oil. So ang molder natin idol ay 8 feet po ang haba nito. Ito po ang ginagamit namin ngayon, 4x4 by 8 feet po ito. At adjustable po ito. Fix ang tawag dito, fix. Dalawang design nyo po yung molder natin sa pins concrete post at dragon fruit post. Mayroong fix, mayroong detachable. Ang kagandahan doon sa detachable, pwede mong mababaklas isa-isa. Pwedeng ikaw ang gumawa mag-isa dahil pwede mong baklasin isa-isa. Ang pagkakaiba dito sa fix, ayan, tingnan niyo, fix po yan. Kailangan dalawang tao ang hihila dito, aangat, kabilaan. Ayan.
Magkarga mo kuya kalublak. Dong, uniti sa ni dong oy, ana sa dong kay ako sa tuyo banti gamay tong kuan. Guniti lang dong kadto dong. Oh. Guniti ana sa kadto tanaway kuan mo. So ito na, pabalik na ako. Ayan na, si Kuya Dennis, Busy tayo dito mga idol. No, ayan. So, yun na nga po, no, mahal po yung molder natin mga idol. Kaya ang pag-isipan ninyo, yung unang-una, yung mayroon ba kayong pwesto na pagbibisnisan, doon nyo itatayo, yan yung pinaka-importante. Tapos, dapat kayo, may bubong, no? Dapat may bubong. Pangatlo, dapat molder, dandahan yung bilhin yung molder. Mahal kasi ang molder, no? Mahal ang molder, kaya dandahan lang. Hindi naman karira yung pagbibusiness. Bili ka lang isa. Isang design. Ngayon, bili ka lang. Bricks, isang design. Decorative, isang design. Lover, isang design. Dragon fruit post, molder, isang design. Culvert, isang design. Pag umabot ng 3 buwan, 4 na buwan o 5 buwan, kung mayroong mataas na kita, na profit, dagdagan. Yun lang po, hindi karira yung pagbibusiness. Dahan-dahan. Okay? Dahan-dahan po siya. Ayan, so malapit na si Kuya Jupri dito. Ayan na. So tingnan natin ang paglalagay natin ng paglalagay ng mating art, no? Yung mating art na ilalagay na natin dito sa ating tawag dito. Iwan ko na saan ang mga uniform nila dito. Hindi na naman nila sinuot yung mga uniform nila. Moni Ratanak, George De La Cruz, thank you for watching. Christian Elmida Ramos, ayan. Sa kay Lemuel Hernandez Bear, Sidwal Odraser, ayan. So thank you for watching. Ayan Lacorte, ayan. So thank you for watching po sa inyo mga idol, no. Kay Loes Arcisio Londonio, ayan. Thank you for watching po sa inyo. So adjustable po yung molder natin. Okay, pwede tayong gumawa dito 4 feet, 5 feet, 6 feet hanggang 8 feet, no? Kung gusto naman kayo magpapa-customize na hanggang 10 feet, walang problema, no? Nagko-customize tayo ng molder. Pero ang haba lang talaga ng molder natin mga idol, standard size natin 4x4 by 8 feet po siya, no? Isang plate po ito, isang steel plate na steel plate po ito na 4x8, no? Ayan. So kung gusto niyo magdagdag habaan, walang problema, pwede tayong maghaba diyan. Dagdugtungan natin ng 2 feet, no, para gawa ng 10 feet yun ang talagang gusto ninyo. So walang problema. We can customize as per sa inyong mga gusto. Okay? So here we go. Tapos na si Kuya Jupri. So ganito lang po ang paglalagay natin ng tawag dito, mating art. Ayan, yung mating art natin. Okay? So ilalagay na po natin yung mating art. Ayan. So ito po ang natin, no? Mating art. Pagka ready na yung mating art niyo, kagaya nito, ready na yung mating art. Pwede silang gumawa dito. Buong araw,
6 na sako na simento, no? Sa buong maghapon, no? Buong maghapon pwede silang gumawa dito. Pagka hindi ready ang matting art, nako. Sila kasi dito, ang diskarte nila dito, pagka wala ng matting art, gumagawa sila ng matting art, no? Damihan nila ang paggawa para sunod-sunod yung ano nila, pagbubuhos nila. Okay? Kasi matagal kasi magputol ka pa. Pagkatapos magputol, putol ka ng kung anong ilang feet, 6 feet ba, 7 feet, 8 feet, tapos putol ka na naman ng matting. Ay yung stirrup, dalawang design na stirrup, tapos tutupiin mo na naman. Pagkatapos magtupi, tatalian mo na naman, kaya matagal po ang paggawa ng ano dito. Tapos ang bayaran dito mga idol, no? Ang bayaran dito sa ating tawag dito, sa ating paggawa ng matting art at fence concrete post, per piraso po siya, no? Sa 6 feet po, nasa 40 po, no? 40. Sa 7 feet, 45. Sa 8 feet, 50. So 40, 45, 50 haba ang isang piraso ng ito. Habang makaproduce ng isang poste ito isang poste. Pag 7 feet, 45. Pagka 6 feet, 40. Pagka 8 feet, 50, no? Yan ang bayaran dito. Yan ang bayaran dito sa isang tawag dito. Pwede rin kayo per bags, depende sa usapan. So ganyan lang po ang paglagay natin ng ating matting art. Okay? So ang gamit natin dito na bakal, 8mm po ang gamit namin dito na bakal mga idol. 8mm. Tapos number 16 na tie wire ang ginagamit namin dito. Ang gamit namin dito na simento, Portland cement type 1P or type 1. Basta Portland cement, no? Wag lang yung pusulan, tapos Portland, wag yun. Yung mix, wag. Portland lahat, kahit anong brand, basta Portland siya. Okay? So, dito na naman tayo sa kay Kuya Dinis. Ayan patapos na dito si Kuya Dinis. Mix ka na dyan, Kuya. Okay? So dapat talaga lugaw na lugaw lang talaga ang ano natin, no? Kailangan lugaw lang talaga siya, no? Yung may tubig, mayroong ano. Kaya no, tingnan ninyo. 'Di ba? Napakaganda. So ang tubig, buhangin at saka yung simento, diyan lang talaga sa loob, hindi siya natatapon. Kaya kailangan gumawa kayo ng butas kagaya nito. 7 feet around yung butas, 1 feet ang lalim niya. Kaya tingnan ninyo, 'di ba? Mabilis. At hindi masayang yung simento. Kung tayo ay magsisimula na magbuhos, ayan, nasa loob lang ng ating tawag dito, ng ating butas lahat. So, ayan tingnan natin dito. Tapos na si Kuya Jupre dito sa paglalagay ng matting. So, sisimula na naman tayo dito magbubuhos. Ayan. So, magbubuhos na po sila dito. Magbubuhos na po sila dito dahil tapos na po yung ating tawag dito. So, shout out nga pala, no? Sa mga gustong mag-avail ng ating fence concrete post molder natin, no? Sa mga mag-order, mayroon po tayong 50% na down payment dito. Tapos 30 days po ang fabrication time natin dahil sa sobrang dami ng order natin. Luzon, Visayas, Mindanao, ang daming nag-order talaga ng dragon fruit post molder at saka fence concrete post molder, no? So 30 days po ang binibigay natin na fabrication time sa ating mga molder. Pero sa mga hollow block natin, bricks, decorative, mayroon tayong ano dito. Mayroon tayo dito mga molder na ano. Ayan. So, tingnan na natin, no? At kagaya nito, mainit, no? Mainit ngayon. So, nasa mga 10 to 15 minutes lang po. Pwede na nating hilain, pwede na nating ilipat yung ating molder para gawa na naman tayo ng panibago. Ayan. So, sana po ay nakatulong man ako sa inyo, no? Mag-comment kayo, magtanong kayo dyan, mag-comment kayo kung anong mga comment nyo. Huwag kayong mahiya. No, mag-comment. Importante, maintindihan natin ang ating ginagawa. Okay? Maintindihan natin ang ating mga concrete products natin. Okay? Dahil masilan po ang mga concrete products, especially dito, na may mga halong mga simento, no? Kung hindi maganda ang quality ng ating ginagawa, wala nang bibili sa inyo. Lalo na sa amin, sa hardware, no? Dinadala yung pangalan namin nito, Jim Hardware, Cagayan de Oro. No, marami kaming branches dito sa Cagayan de Oro kaya hindi pwedeng hindi quality ang ating gawa. Lahat ng mga ginagawa namin dito semi-special. Okay? So, here we go. Ayan na, tapos na. Tayo natin si Kuya Jupre dito. Ayan na si Kuya Jupre. Mayroon nang nagsuot na siya ng kanyang uniform. Tingnan natin yung uniform ni Kuya Jupre. Si Kuya Dinis, ewan ko, may uniform na yan pero hindi nila talaga sinusuot. Tingnan natin dito yung uniform ni Kuya Jopre sa ano niya. Ayan. Diba? Jim Hardware.
Kuko Lumber ang concrete products. Okay? So, ayan na. Sisimula na tayo dito sa ating pagtawag dito. Sa ating pagbubuhos. Sabado ngayon, sahod pala ngayon. Sana mayroon tayong ngayon dong. Makabinta tayo dahil sahod pala ngayon dong. Patay na, wala naman na itong kahapon, wala tayo kahapon. Dapat magkaroon tayo ng pira ngayong maghapon, no? Kasi sahod ngayon, di ba? Ayan. Tingnan ninyo. So, sa paglalagay dito ng ating molder. So, nagsisip tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga paisa-isa, isang bricks molder, papadala tayo GNT. Through GNT po, no? Papadala natin yung ating molder. Isang hollow blocks. Dati kasi ayaw nila. Ngayon, pwede na tayo magpadala. Kahit saang sulok man kayo ng mundo, kayang abutin ng GNT. Yung paisa-isa lang yung mga maliliit na mga molder, hollow blocks, decorative, bricks, lower, mohon, ganyan, no? Pwede na sa GNT 'yon. Okay? So, ito na si Kuya Jupre at saka si Kuya Dennis, tingnan natin. So, ganun lang kalugaw, no? Ganun lang kalugaw yung ating ginagawa, no? Para po matibay yung ating rest assured na yung ating buhangin, simento, at saka tubig, nahahalo siya ng gusto. Okay, yun naman talaga ang pinaka-importante doon. At bakit lugaw na lugaw yung ginagawa natin? Para po hindi magkakaroon ng ampaw dito sa ating molder. Yun talaga ang pinaka-importante. Okay, ayan, tingnan natin dito ha. Ayan, para paglagay natin sa molder, hulog talaga siya lahat. Pero ang gamit namin dito na buhangin, screen sun, mahal. Mahal lang buhangin. Pero dito sa amin, mura lang dahil pero ganun lang po ang pagbubuhos, oh. Oh, 'di ba? Napakaganda. Pagka basang-basa siya, talagang nasisiksik siya ng gusto, 'di ba? Pagka hindi basa, ayun talaga magkakaroon ng ampaw. Lalo na pag hindi niyo binabibrate, hindi niyo ginagamitan ng palita, ay talagang ampaw. Pagkuha mo ng molder, wala na, butas-butas. Pero ito, tingnan niyo, ito yung gawa nila noong nakaraang araw. Walang butas na makikita mo diyan. Ayun oh, napakakinis. Ayun oh, tingnan mo. 'Di ba? Napakakinis. Makinis pa 'yan sa syuta mo. 'Di ba? Napakakinis po 'yan, no? Op. Walang hiya to naman, no. Ayun oh. Hiro mo, nagsasalita lang ako diyan tapos binubuhusan na ako. Ano ba 'yan? 'Di ba? Nagsasalita lang tayo, binubuhusan na tayo. Ayan. So ayan oh, tingnan niyo dito, napakakinis oh. Oh. 'Di ba? Napakakinis po 'yan. 'Di ba? Oh. Ano pang hinihintay ninyo? Follow na kayo. Dahil every Monday ng umaga or every Monday ng tanghali or gabi, namimigay tayo ng molder para doon sa may mga top fan buds natin na mga followers. Ayan, so sana po nagustuhan ninyo yung ating video nitong umaga sa mga tips at ratio natin. Sana po ay masaya ang ating Sabado ngayong umaga. Ayan, mabuhay po tayo at God bless po sa ating lahat. Okay?